Ang pagbasa, isinasalaysay ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol na naranasan ng marami dahil sa kanilang kakayahang magpahayag tungkol sa mga kahangang-hangang gawa ng Diyos sa kani-kanilang wika. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasimba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Ayalam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipagnirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kamanghamanghang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poong tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay balik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman, sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poong tanay iyong baguhin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo ang bunga ng Espiritu Santo na taliwas sa mga gawa ng mga nabubuhay ayon sa laman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu,
Wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng mga laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasamkiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Hesukristo ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway at maiinggitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. At ito ang isa sa mga pagdiriwang na talagang ipinagbubunyi ng simbahan. Bakit? Balikan lang natin kung ano yung kahalagahan ng Pentecostes. Una, ang salitang Pentecostes ay nanggaling sa salitang Griego na Pentecoste. Ano ibig sabihin ng Pentecoste? Ika-50. 50th. Bakit?
Dahil sa linggong ito ang ikalimampung araw mula nang muling mabuhay ang Panginoon. Kaya nga 50 days ngayon ng Easter. No? Ngayon, bukod dito, ano yung ipinagdiriwang natin? Ito yung pag-alala natin doon sa pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa mahal na ina. Ano naman ang kahalagahan nun? Nung pumanaog ang Espiritu Santo sa kanila, doon sila nagsimulang magkaroon ng lakas ng loob para ipangaral sa mga tao ang tungkol kay Jesus. Kaya nga doon umusbong ang simbahan. Kaya kapag sinabi nating Pentecostes, ito rin yung itinuturing natin na kaarawan o birthday ng simbahan. Ngayong araw na ito, yung birthday nating lahat. Sa araw na ito, umusbong ang simbahan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na ang Pentecostes ay ang pagdiriwang na inilalaan natin para sa banal na Espiritu. Ngayon, dito ko kayo gustong anyayahan na mas lalo nating intindihin yung natura ng Espiritu Santo. Ano ba yung ibig sabihin ng Espiritu Santo? Okay? Let us just go back to the basic. Anong ibig sabihin ng Espiritu? Let's admit it. In our normal circumstances, pag sinabi mong Espiritu, ang laging pumapasok sa isip natin ay kaluluwa o kaya ay multo. Espiritu, kaluluwa, multo. Ngayon, yun ba yung ibig sabihin ng Espiritu when we talk about the Holy Spirit? Hindi. Dahil may mas malalim na pakahulugan ang Espiritu doon sa Espiritu Santo. At ano yun? Sa Biblia, kapag sinabi mong Espiritu, ito ay nanggaling sa salitang Hebreo na ruwa. R-U-A-H. Ruwa. At sa Griego, ang tawag natin sa Espiritu ay pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Ruwa, pneuma. Yung dalawang salitang ito, santo, ang kahulugan nun ay banal na hininga o kaya ay banal na hangin. Ngayon, bakit ganun? Pati yun ang kahulugan ng Espiritu. Yan yung pag-aaralan natin. Dahil diyan natin makikita kung ano ang trabaho ng Espiritu Santo. Una, siya yung tinatawag nating hininga. Pag sinabi mong hininga, nangangahulugan yan ng buhay. Dahil hindi ka naman pwedeng mabuhay kung hindi ka hihinga. Di ba? Kaya nga ang Espiritu Santo yung buhay. Ito yung kapangyarihan na bumubuhay. At sinasabi natin na sa simbahan, ang bumubuhay sa atin ay ang Espiritu Santo. Yan ang kaluluwa ng simbahan.
Kaya nga, kung titingnan ninyong mabuti, bakit sa tinagal-tagal ng panahon, maraming mga pinagdaanan ang simbahan? Yung persecution, yung protest, abuses in power, scandal in the church. Pero sa kabila ng lahat ng yan, bakit patuloy pa rin na nagiging matatag ang simbahan? Bakit patuloy pa rin nililinis ang simbahan? Dahil itinayo ang simbahan, hindi lang sa kakayanan ng tao, kundi ito ay gawa ng Espiritu Santo. Kaya nga ang Espiritu Santo ang the sustaining power of the church. Siya yung patuloy na bumubuhay at nagbibigay buhay sa simbahan. Hininga. Pangalawa, ang Espiritu Santo ay yung banal na hangin. Ano naman ang ibig sabihin ng hangin? Yung hangin, hindi mo yan nakikita, pero alam mong nandyan. Yung hangin, hindi mo alam kung saan papunta. Basta iyan ay free-flowing. At iyan ang trabaho ng Espiritu Santo. Yung basta laging nandyan. Yung laging nakaantabay. Yung nasa paligid. Yung hindi mo nakikita, pero alam mong nandyan. At dadalin ka kung saan ka dapat dalin. At iyan ang pagiging hangin ng Espiritu Santo. In short, it is the abiding presence of God na yung alam mong laging nandyan para samahan at tulungan ka. Kaya nga may dalawang gawain ang Espiritu Santo. Ang buhayin tayo at para samahan tayo. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng dalawang ito? Ito yung pagpapamalas ng Diyos na don't worry. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Don't worry. Nandito lang ako para alalayan kayo. Don't worry. Hanggang sa huli, sasamahan ko kayo. Ito yung pagpapahayag ng Panginoon na hinding-hindi niya tayo aabandonahin. At sa tingin ko, in one way or another, nangyari na rin sa atin yan. Maaaring dumating sa punto natin na parang ang dami-dami nating ginawang mali, ang dami-dami nating naranasang mga problema, ang dami-dami nating mga pinagdaanan, pero yung nagugulat na lang tayo na unti-unti tayong dinadala sa dapat nating puntahan. Yung unti-unti tayong nakakaraos at yung unti-unti nating naiintindihan yung mga bagay-bagay. At yun yung tahimik na paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay natin. Na kung wala yung tulong niya, malamang dati na tayong nasadlak sa pagkadusta. Kaya nga, we are celebrating now
Because it is our way of thanking God for that abiding presence na hindi man natin nakikita, hindi man natin nararamdaman, but there is a force that keeps on guiding us every day until the end. And that's the Holy Spirit. Tahimik na paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Ipahahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa udyok ng Espiritu Santo, ilahad natin ang ating mga panalangin. Ating isamo, Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Paigtingin nawa ng banal na Espiritu ang mga pari at nata sa Diyos sa pagbabahagi sa lahat ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Tulungan nawa ng banal na Espiritu ang mga pinanghihinaan at natutukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Makapanindigan nawa sa kabutihan at katarungan ang mga Kristiyano sa kanilang gawain, propesyon at negosyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Gumaling nawa ang mga may sakit sa haplos ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Pagpaningningin nawa ng banal na Espiritu ang mga namayapang tapat sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Idulog natin ngayon sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang iba pa nating kahilingan. Makapangyarihang Ama, puspusin kami ng iyong Espiritu upang maganap namin ang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagpapala
pagkain, nagbibigay ng buhay at alak na nabula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglakad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika
pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Dennis at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng Pentecostes noong magpakita sa mga apostol ang Espiritu Santo sa anyong mga dilang apoy na lumapag sa kanila. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito, marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan, kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong buong ang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito, ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham, na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, Ana, Joaquin, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama natin ngayong itaas ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan, ikaloob mo sa amin na kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin na iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayon po ay ikatlong araw ng nobena at pagpaparangal sa mahal na Birhen ng Asosyada. Inaanyayahan na po ang lahat na magsisipag-alay na pumila sa gitna. Ang ating pong mga natatanging tagapag-alay ngayong araw ay mula sa SPPC na Santo Niño. Magsitayo na po ang lahat na magsisipag-alay ng bulaklak sa gitna. Maraming salamat po. Aawit po tayo ng awit sa pag-aalay ng bulaklak. O Mariang sakdal dilag, dalagang lubhang mapalad, tanging pinili sa lahat ng Diyos saring mataas. Itong bulaklak na alay ng aming pagsintang tunay, palitan mo, o Birheng mahal, ng tuwa sa kalangitan. Kaya kami ay naparito, habain ang masaklolo, paghahandog pananagano nitong bulaklak sa mayo. Itong bulaklak na alay ng aming pagsintang tunay, palitan mo, o Birheng mahal, ng tuwa sa kalangitan. Buwan na ito ay mahalaga at lubha ang kaaya-aya, pagkat sa iyo, Senyora, nahain sa pagsinta. Itong bulaklak na alay ng aming pagsintang tunay, palitan mo, o Birheng mahal, ng tuwa sa kalangitan. Yamang ikaw ang may bitbit ng buong biyaya ng langit, Senyora, kami itangkilik nang di mapugnaw sa init. Itong bulaklak na alay ng aming pagsintang tunay, palitan mo, o Birheng mahal, ng tuwa sa kalangitan.
Palakpakan po natin ang mahal na Birhen ng Asosyada. Viva la Virgen! Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.